nakakilala namin ang isang Ginoo sa Gloria Oriental, Mindoro. Isang ama na magtataguyod sana sa kanyang pamilya. Dahil sa sitwasyon ng kanyang katawan, hirap ang kanilang pamumuhay. Asawa na lamang ang kanyang inaasahan. Gustuhin man makatulong, ngunit hindi na kayang igalaw ang ibang parte ng kanyang katawan dahil sa naging paralisado na ito. Kaya naman, dito na lang umiikot ang mundo ni tatay sa 4 na sulok ng kanilang bahay at naghaantay sa pagdating ng kanyang pamilya. Mahirap ang sitwasyon ng pamilya nila, kung saan isang kahig, isang tuka. Pero minsan na raw niyang naisip na wakasan ang sarili niya dahil sa iniisip niya nagiging pabigat na siya sa kanyang pamilya. Iniisip ko rin na ano yun ang sarili ko. Tibakal? Bakit naman po? Kawawa naman yung mga maiiwan. Parang naisip ko na pag nangyari yun, parang maluwag na sila. Ito po ang kwento ng kanilang buhay. Ayan, so magandang hapon sa inyong lahat. So ngayon po meron tayong bagong tutulungan dito sa Gloria, Barangay Nara, Sitio Talisay 1. At ito po yung bahay ng ating bagong tutulungan. Isang netizen po ang pagsabi na mayroon pong ganitong sitwasyon na isang tatay na nalumpo. Yun po yung ating alamin ngayon. So tara po. Hello po, magandang hapon. Ito si tatay. So magpapakilala po muna ako, tay. Ako po si Ren. Ito yung ating bagong tutulungan, isang pamilya po dito sa Gloria. At ano pangalan niyo, tay? Edwin Trahe ko po. Ilan taon na po? Mapa 50. 50? 49 pa lang ngayon. 49? September 50 na. Ay, may asawa po kayo? Meron po. Asan po sila? Yung asawa ko po ay nagalinis ng kuko ngayon. Na kanina po nakikintay sa inyo, kaso hindi na po may nagapalinis na po. Hindi. Balit pag may service na puntahan ganun po. Ay, may mga anak po kayo, tay? 2 po. Asan po din? Ay yung anak ko ay isa ay nagpunta doon sa looban namin doon. May natanong nga rin. Tapos yung bunso ko ay hindi ko maintindihan dito dahil maliit pa siya, 3 taon. 3 taon? Baka Ilan taon po yung panganay? 19. Maan po? Dalaga? Lalaki. Tapos isang babae. Yun, ay may nagabantay daw po doon sa Nag-aaral po sila? Ay yung isa? Tapos ako ng grade 12. Tapos nag-aral ng first year college sa criminology. Tinapos lang po yung first sem. Dahil po talagang hindi na kaya. Ay, kapos po. Kapos po. Hindi po namin nakayanin. Pero sa tingin niyo naman po ay gusto niyo mag-aral? Gusto rin po niya. Kaso siyempre kulang po sa pangailangan. Budget at saka financial. So matanong ko lang, tay, ano po bang nangyari sa inyo, tay? Ay mula nung 2009 naramdaman ko to na bakit yung paglakad ko bigla na ako natitalisod. Parang na-outbalance? Oo, outbalance, nausugnok. Ngayon, pina-check up. Pina-check up ko agad. Sabi ko, ang nangyari ay sabi ng mga doktor, ipano ko daw yung lahat ng sa dugo. Nagpa-CBC ako lahat. Opo. Wala naman po sila makita. Pero that time po ba nagtatrabaho kayo na? Oo, nagtatrabaho ko sa furniture. Furniture? Tapos, yun nga, umalis na ako doon sa trabaho ko. Tapos, nag-stay na ako dito sa Mindoro. Dahil hindi ko rin kayanin ang trabaho. Tapos yun, nag-alaga na ako ng mga
ng mga alagang tanim. Pero ano tay, nagpa-check up kayo, hindi nakita nung doktor. Oo, Pero ano, nagagalaw niyo po yung ano? hindi na. Kalahati, Dati noon, kalahati lang? oo, buong pati kamay. Nung mga 2010, ko sa Central Hospital sa Manila. Sabi niya sinalaysay ko doon kung anong nangyari sa akin. Kasi tinanong niya kung naano ako, kung nabangga ako, nahulog. Sabi ko, wala naman po. Pero after nagpa-check up ulit kayo, Walang nangyari. Ang sabi ng doktor sa akin ay same pa din? Wala pa rin makita? wala. Ang sabi dito sa spinal cord ko, nung tinanong yung nakita, may 2 buto dito sa may lumbar. Yung sa diretso ng spinal cord, may 2 buto sa lumbar na lumihis. Tapos patay lahat na yung mga nerves ko. Kaya pala. Kaya ang sabi ng finding sa akin ng doktor, ayan, mag-vitamins ka na lang at manalangin. Tapos, kung may pagkakataon, exercise mo. Pero hindi naman po ako tumigil nun. Exercise ko sa dagat. Pero talagang yung 100 na hakbang, utay-utay, pababa ng pababa. Kaya, yun, nag-pulled na. Hindi na ko na. Tapos nung nagbagyo nuna, yun, na-street na. Hindi na talaga winilchair na talaga ako. Kasi mula po nun ay Wala na. hindi na naagapan, hindi na kayo nakapaglakad, Din. hindi na rin nakapagtrabaho. Din. Wala na lahat. Ay, paano po yung buhay nyo ngayon? Ayun, alagain ng asawa. Tsaka yung anak ko, nag-alaga sa akin. Buhat. Ang pinakamahirap. Isa rin sa pinakamahirap na part sa sitwasyon ni tatay ang umihi at dumumi. Dahil minsan na raw siyang inabutan at hindi niya magawang linisan ang sarili niya. Yan tatay, ano po yung pangarap nyo sana sa mga anak nyo, sa asawa nyo? Yun. Sana'y sila ng maganda sanang buhay. Kahit paano, hindi ko kaya. Yun. Kahit nakakaraos din naman. Isang kahit isang tuka. Pag may kita sa paglilisan ko, adi yun, nakabili kami ng bigas. Paano ko tayo kung wala mang customer? Ay, wala. Pasensya. Paano po kayo? Pasensya. May mga araw po ba na wala kayong makain? Meron. Hindi nawalan. Hindi nawawalan. Yun. Pag minsan sa tulong naman ng mga kapitbahay, Bibigyan po. nabibigyan po kami. Sa sitwasyon nyo ngayon tayo, gaano po kahirap? Sobra. Sobrang hirap. Tsaka may naramdaman na uli ako dito sa sa may pitan. Nagasugat na uli. Dati itong tagliran ko lang na ito noon. Pero umayos na. Sugat po dahil sa bedsore? Oo. 2 magkabila sa may pitan. Bali tinutulungan kayo ng mga anak nyo dahil para maisa kayo po dyan sa wheelchair. Ako'y abuhatin. Ako'y mahiga. Pag ako'y inihiga at tagilid. Pagkatagilid sa akin yun, ang baon ko sa kinabukasan, kung ano yung pagkatagilid, yun hindi magabago yun. So mabuti po at kahit paano po yung nagagalaw nyo yung Itong siko. Pero itong wala ito talaga. Ito po? Oo, wala din to. Hindi na rin nagagalaw Wala. po. Pero nararamdaman nyo po ito? Oo, pag yung hawakan, nakakaramdam. Ganun po ano? Kung hindi mo ganyan yan, ganyan, hindi mo mailagay yan dyan. Wala na. Hindi mo maitadyak yan. Pag ngalay ka na dyan, kaganyan mo yan. Kasi patayin na yung parang wala nang pakiramdam yung kalahating katawan tapos yung kamay niya. Kamay. Hindi po ba kayo na-stroke? Hindi po. Hindi ako na-stroke. Hindi po ba kayo na-injured nung bata kayo? Wala rin. Yun nga ang sa akin ng doktor sa Central Hospital. Ako'y nabangga, nahulog.
dapa na napasama ang dapa na nagbuhat ng lumagatok ng likod. Wala. Kasi hindi man ako sa trabaho. Sa mga albularyo, wala na rin naggaling na po kayo din doon? Ano, ikot ko rin po ang albularyo, pero wala ko sila makita. Nagagastusan lang ako, nagagastusan. Kumbaga po, tanggapin na lang, sabi ng doktor. Sabi nga sa akin ng doktor ay, hindi mo agad akamatayan, mahahaba ka ng buhay mo. Pero utay-utay ka niyan, abagsak. Ito nga, yung sabi ng doktor sa akin. Dr. Manuel yun. After po nun, talagang dito na lang po kayo naglagay din sa bahay. Dati ang bahay ko po ay doon sa looban. Maliit lang po bahay namin doon. Ito po yung total sa akong bahay. Sa kapatid ko po ito. Parang naman po ako sa Sada. Malibang. Mga maingay, marinig ko maingay po. Hindi na kayo na-recommend sa ibang doktor kung pwedeng i-surgery? Hindi na po. Bali, Kung mag-ano pa bali, binigyan na agad kayo ng ano? ultimatum na sabi, hindi mo agad akamatay. Ahaba po ng buhay niya. Kaso, unti-unti kang alupog niya. Kumbaga po, unti-unti kang manghina, gawa sa karamdaman mo. Ano po yung naramdaman nyo nung sinabihan kayo ng ganun tayo? Malungkot. Dahil alam kong pamilya kong maapektuhan. Pang-araw-araw na lang. Araw-araw. Alagaan pa ako ng asawa ko. Siyempre, nandun yung gusto mo magtrabaho kaso hindi mo magawa tayo. Oo, kahit dito lang po sa loob ng bahay, hindi ko kaya gumawa ng gawain bahay. Talagang hindi ko may itong wheelchair, may ikot. Dahil pag minsan Wala ng pera sa ito nga po ang nagapirsa. Ganyan. Itong mga daliri wala. So yan nga po mga kababayan na inabutan namin dito si Tatay Manuel at Tatay Edwin na nag-iisa po dahil yung asawa niya ay naghahanap buhay. Kaya rin kami napunta dito, Tatay, para magbigay din po ng kaunting tulong po sa inyo. Malaking papasalamat ko sa inyo kung anong maibigay na tulong dito sa akin. Ang Tatay. Tay, meron dito sa atin para may bigas ba kayo, Tay? Meron pa naman po. May pang-ulam po mamaya. Yun lang. Wala pa po, problema pa po. Yun, nag-dilisyo pa lang po yung asawa ko. So kung wala pong trabaho si nanay, wala po talagang kakainin? Wala po. Pag-linis na lang po po. Yung buwan lang. So yung panganay po ay tumigil daw po dahil wala po silang pangsustento sa pag-aaral ng panganay na anak. At so yun guys, at ito nga po si Tatay Edwin, nakausap natin. So sa mga nais pong magpalit ng tulong, mag-message lang po kayo sa Facebook page ko, Ren Vlogs. Yung nakikita nyo sa screen. At any amount po ay malaking tulong na po yun para kay Tatay Edwin sa pang-araw-araw nilang pangangailangan dito sa kanilang tahanan. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng tulong na maibigay ninyo. Dahil talagang kapos po kami at hirap. Hindi ko naman po na talagang ganito po talagang kalagayan ko. Pero nagsikap po yung asawa ko para mabuhay po kami. Kahit makita ng 100 sa araw, pang-ulam at may pambigas. Pang araw-araw. Maraming salamat po sa inyo. Basta tiwala lang kay Lord, Tatay, no? Opo. Laging magdasal, ano? Tanong ko lang tayo, gaano katatag kayo? Kahit kung mahina ang pananampalataya ko sa Panginoon ay noon pa inano ko na sarili ko. Pero tumagal pa ako hanggang ngayon. Halos 12 taon na akong nakaganito.
ko rin na ano yun ang sarili ko. Tibakal? Hmm. Bakit naman po? Kawawa naman yung mga maiiwan. Eh, parang naisip ko na pag nangyari yun, parang maluwag na sila. Bali, iniisip niyo po yung Parang hirap at pagod. Pabigat, ang pabigat. parang ako na pabigat sa kanila eh. Huwag mo isipin yun, tay. Kasi part ka ng family. Sa bagay. Kasi pag ginawa mo, mas lalo silang mahihirapan. Kaya mas sinisipagan ni nanay magtrabaho para masuportahan po tayo. Ano? Kaya huwag kang mag-iisip ng ganun. Nag-effort po silang maghanap buhay para sa kakainin pang araw-araw. Basta tiwala lang, lagi po mag-pray, ano? Opo. Hindi naman po araw-araw ay ganito yung sitwasyon, ano? So yun, nagpapasalamat po muli ako kay Ma'am Betty sa kanyang pagtulong po para kay tatay. Ayan, ito po yung dala natin. Ayan, binili po natin ng grocery para sa kanilang pamilya. Israel Vlogs at ito po si Tate Edwin na meron pong karamdaman ganito po na hindi nakakapaglakad at dito lang po siya sa bahay nila. Ayun nga po, at any amount po ay malaking tulong po yun para sa kanilang pang-araw-araw. At thank you very much din po kay Don Piboy na ating cameraman ngayon. At thank you po. Israel Vlogs, peace out. Maraming salamat po.